Sang-ayon si Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima sa panukalang irehistro ang mga prepaid SIM card. Gayunman, aminado siyang malaking hamon ito. May report si JP Soriano. Matagal nang naipanukala na iparehistro ang mga SIM card na ginagamit sa cellphones. Sa ngayon kasi, postpaid subscribers lang ng telcos ang nakarehistro. Pero mas marami ang prepaid at hindi ito nakarehistro. Seguridad ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ng mambabatas na marehistro ang SIM cards. Tulad ng panukala noong 2007 ni Senador Richard Gordon. Cellphone din ang sinasabing triggering mechanism ng bombang hindi sumabog at natagpuan malapit sa US Embassy. Kanina, muling naungkat sa Senado ang SIM cards registration. Nang sumalang sa Commission on Appointments, si Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Rodolfo Salalima. Aabot sa 7 panukalang batas na naglalayong iparehistro ang SIM card ang nakabinbin ngayon sa Senado. Sakaling maisabatas ang bibili ng prepaid, kailangang irehistro ang SIM card sa ilalim ng pangalan gamit ang valid IDs. Ang mga existing o ginagamit ng SIM cards, kailangang iparehistro oras na maging batas ang panukala. Pero ayon sa DICT, isang malaking hamon ang pagpaparehistro ng 100 milyong SIM cards na ginagamit ngayon sa buong bansa. Isa pang mahalagang tanong ayon na rin sa isang IT expert, sino ang magtatago at magpoprotekta sa database na makokolekta? SIM card registration would be a good move towards reducing the use of SIM cards or cell phones for the commission of criminal offenses. Pagtitiyak ng DICT, lahat ng gagawin ay naaayon sa batas. National Privacy Commission daw ang magpoprotekta sa privacy. Wala pang tugon ng Globe kaugnay nito. Sabi ng SMART, susuportahan daw nila ano man ang sa tingin ng mga mambabatas ang makabubuti para sa bansa. Iba-iba naman ang reaksyon ng publiko. Okay po yun. Bakit? Mas safe po, mas maiiwasan po yung mga nanloloko sa text, yung mga scam. Mas nakakatakot. Bakit? Siyempre magkamali ng mapapaghinalaan ka, ganun. So, siyempre matutuntun ka, wala ka naman palang ginagawang kasalanan. Sa January 2017, magkakaroon rin isang summit upang plansyahin ang proseso ng SIM card registration. At ilan sa mga tanong na dapat nilang masagot doon ay ang issue ng privacy na pinangangambahan ng ilan na baka maabuso sakaling maisabatas na. JP Soriano, GMA News.